Ganito lang naman namin nilaan ang aming weekend sa isang lugar na malayo sa Kabihasnan. Medyo may kalayuan galing sa Samar pero nasa Eastern Visayas pa rin tayo par. Isang lugar na bihira mapuntahan ng mga tao pero tahanan ng ibang mga nilalang. Lugar na kung saan kinatatakutan ng karamihan pero hinahanap-hanap ng iilan. Lugar na napapaligiran ng mga matatayog na mga puno at luntiang kabundukan. Lugar na kung saan libre na ang inumin at yung paliliguan. Lugar na puno ng katahimikan na malayo sa polusyon ng ingay ng Kabihasnan. Dito lang naman yan sa paraiso ng Barangay Puntana, Silago, Southern Leyte. Mula sa Katbalogan, Samar at Palo, Leyte, nagbiyahe kami kasama ang mga tropa papunta ng bayan ng Silago, Southern Leyte. At ito ang target place namin, ang Barangay Puntana, isang komunidad ng bayan ng Silago na nasa paanan ng Mount Ilihan. Dahil plano namin mag-overnight camping adventure dito sa kanilang kagubatan. Pero bago namin marating ang kanilang barangay, ipapakita muna namin sa inyo ang aming mga pinagdaanan. Galing ako ng Katbalogan mga par, pero wag na nating isama ang kalsada ng Samar dahil alam kong hindi rin nyo naman magugustuhan. Mula sa Palo, Leyte hanggang Southern Leyte, walang problema yung kalsada. Sobrang smooth mga par. Napadaan pa kami sa kalsadang nasa kabundukan na napapaligiran ng mga puno. Nasa pagitan ng bayan ng Silago at Abuyog. Masyadong matatarak yung mga kalsada dito mga par, pero napakasarap magmotor dahil sobrang lamig. Isa rin itong alternative na ruta kung papunta kayo ng Southern Leyte galing kayo ng Samar. Mga ilang metro pagdating namin sa bayan ng Silago, biglang liko kami pa kanan para mapuntahan namin ang kalsada papunta ng Barangay Puntana. May portion din ng kalsada na ginagawa. Medyo off-road kami dito mga pare, pero okay lang naman dahil nagpaka-off-road motorcycle naman kami. At syempre napakasarap pagmotor ng ganito mga pare. Enter rin kami sa Barangay Puntana, hindi namin napansin na one way pala yung pinapasokan namin kalsada. Napahangang ako sa barangay nito mga pare, hindi gaano kalaki pero mayroon silang traffic rules at saka malawak yung kanilang kalsada. Kinausap lang namin ang dalawang guide namin tapos pinuntahan namin ang barangay hall para makipagkita kay barangay captain. Good morning po, Kap. Paano yung ngaran, Kap? Chuberi. Ako ngayon ni Lifeprint TV, lager. Kamag-anak ni Sip TV, kaya may TV. May TV. Papisan tayo na yung TV ako eh. Tinanong kami ni Barangay Captain Joveri kung anong sadya namin dito sa Barangay Puntana. Sabi namin gusto namin umakyat ng bundok at mag-overnight malapit sa may waterfalls. Pinaalalahanan kami ni Barangay Captain dahil hindi pa basta-basta yung kanilang gubat. Kung baga virgin pa mga par. Kakakitaan pa dito ng mga iba't ibang wildlife. Sabi niya mag-iingat lang daw kami dahil may mga malalaking ahas pa dito. Sabi namin hindi naman kami takot sa ahas sa gubat. Pero sa totoo lang wala kaming ideya kung anong mangyayari sa amin doon sa taas. Pero dahil desidido kami at gustong-gusto namin masilayan ang kanilang kagubatan, gura kami mga pare. Pagkatapos namin makipag-uusap kay Barangay Captain, nagpa-picture muna kami tapos inikot ko yung barangay. Akalain mo naman dito pa pala kami magkikita ni Sammy, isang kaibigan natin galing sa Payao, Katbalogan City, kasama ang kanyang misis. Dito pala sila nakatira mga pare. Ano? Kuya, salamat pagkadi. Okay. Balik na talukuhan, balik na talukuhan. Anay? Sige, Oh, nice meeting. Kanina ka mo din nga Puntana, no? Kamay na yung motor. Okay. Habang inahanda pa ang aming babaunin papunta sa taas para sa overnight camping, nakipaglaro muna kami dito sa mga bata at namigay si Congresswoman Ethel Sara ng mga pagkain. Katbalogan City, si Lifeprint TV, naglalakbay sa kalikasan, puno ng saya't aliw. Solo camping adventure, lahat ay kayang gawin. Ipinapakita ang ganda ng Samar sa bawat sandali. Lifeprint TV, sa bawat hakbang nagbibigay inspirasyon. Sa bawat taong tumatanaw sa kanyang mga kwento, tayo'y sumabay. Lifeprint TV. Mula sa may Barangay Puntana, kailangan pa namin mag-motorcycle off-road papunta sa may taas. Pagdating namin sa taas, iiwan namin ang aming mga motor
Tapos maglalakad kami ng 15 minutes papunta na sa aming campsite. Napakasaya yung mga ganito mga par. Nami-miss ko yung mag-trail na, no? Ang gamit niya palang motorcycle ni Ma'am Ethel at ni Sir Manny ay yung PG1 na Yamaha na bagong labas mga pare. Pang bardagulan to pa. Umabot din kami ng more or less 20 minutes na pagmumotor. May kasamang paghinto mga pare. Para naman sa mga hikers, kayang-kaya lang naman ito kung lalakarin mga pare. Pagdating ko sa taas, nadaanan ko yung aming guide. Nahulog pala yung motor niya kaya tinulungan ko na siya. Ako na-bounce ng orchid. Pang-trail talaga rin. Pang-trail talaga. Trail. Ano ba? Trails. GP. Iwan namin yung mga motor namin dito. Makahay kami punta dito. Papunta ng camping site namin. Virgin pa kasi yung forest nila dito. Sabi ni Kuya, marami daw mga hayop na makikita dito. Oo, sabi ni Kapitan, baka raw magulat kami. Kasi marami pang mga hayop dito. May mga ahas. Sana makakita tayo ng mga hayop. Ano? Ayun. Mga 15 minutes lang siguro nalakad mula doon sa pinagparkingan namin ng motorcycle ay naratingan namin itong waterfalls ng Puntahanan. Dito na rin kami mag-overnight sa areang ito. Pagkarating namin dito, nag-set up agad kami ng aming matutulugan pero medyo challenging mag-set up dito ng tent dahil walang flat surface. Kaya ito na lang yung diskarte namin. Ito na, dito na kami para sa tinatawag nilang Puntahanan Sikapulod Waterfall. Actually mayroon pang waterfalls na sa taas. Yung problema, dito kami mga matutulog. Yung challenge sa amin, walang flat surface dito. Ito yung dito, lugar. Yung gagawin namin dito, DIY kami. Ayusin namin yung lugar na ito para makapag-set up ng dalawang tent, ma'am. May duyan man ako, magduduyan na lang ako. Kahit sana lang ako tuwilis ko. Ito yung waterfalls, paro. Pwede yung maligo dyan. Dito kami matutulog overnight, no? Para makapag-sit up kami ng dalawang camping tent, nilinis namin ang lugar tapos tinanggal namin yung mga malalaking bato. Marami pa talagang nakatira ditong mga insekto. Habang naglilinis nga kami, meron kaming nakitang isang tarantula. Iipit ng bato. Pagkatapos naming linisin, nilagyan namin ng mga dahon para pinaka first layer ng tent. Dito lalabas yung malaking sawa. Diskarte na rin yan mga par para hindi tayo makakagat ng mga insekto dahil marami pa talaga dito. Kaya kung may bala kayong mag-camping dito mga par, mag-iingat lang kayo sa mga makakamandag na mga insekto. Pagkatapos namin mag-setup ng matutulugan nila, dito naman ako didiskarte sa may duyan. Pagkatapos naman namin ma-set up ang aming matutulugan mamayang gabi, nananghalian na kami tapos magpapahinga sandali. Pagkatapos nito, gagala naman kami sa may bandang itaas. Tapos na kami kumain, tapos nakapaligo na rin ako. Ang gagawin namin yan, yung iba matutulog muna sandali. Iikot kami dito sa kagubatan na ito mga pare, no? Mamayang gabi, bago kami maghapunan ay maghahanap kami ng mga makakain dito sa mga paligid-ligid. Like for example, mangunguha kami ng foraging ba? Maghanap kami ng palaka, isda, ay kung ano-ano pwedeng makain dito. Napakaganda kasi ng gubat nila dito dahil hindi pa abuse, no? Medyo preserve, marami pang mga pagkain ng mga makukuha dito, lalo na nandito kami sa may Bates at saka sa may Sapa. So 4:43 PM, gising na sila. Wala na kaming magmarcha papunta sa taas, pasyal-pasyal lang. Tapos mamayang gabi mag-foraging kami. Are you ready to explore? Yay! First time na pala natin makakasama ngayon si Shari. How was your experience so far? It's quite an experience. Samba ngayon, dito pala extreme camping pa tayo. Hindi nga, timing nga. Kadamot at permanent tinara pagkaon na timing ko diyan. No food yan, no food with water. Dito nga pala kami dadaan para. Kaya kami sa taas. Titingnan namin yung view ng waterfalls. Dito kami dadaan. Ingat ha. Ito pala yung itsura niya dito pare, oh. Pakasarap dito pare, relax lang tayo, no? Nasa kalagitnaan kami ng gubat dito nasa barangay Puntahanan nga pala kami ngayon pare. Yung gagawin nila dito, lalagay sila ng hook na may pain ng palaka. Mamaya pagdilim, nakahuli kami ng mga palaka. Babalikan nila yon kapag pagsapit ng alas 12 ng gabi, ano? Alas 12 ng gabi babalikan. Posible daw makahuli ng mga malaking isda dito kasi may mga nagtatago pang mga isda dito.
Ito daw yung kahoy par na kung tawagin sa local dito sa Silago na tiga. Kaya tinawag nilang tiga dahil itong kahoy daw mahirap tablan ng chainsaw. Napuputol daw yung kadena dito kaya sila napipreserve dito, ano. Actually bawal talaga magputol ng kahoy pero kahit putulong po ito, bibreak lang yung kanilang chainsaw. Mano? Bagan silot. Silot ah. Parang dito na pala kami, pabalik na. Pero dito kami sa taas dadaan, napakataas po dito. Andun yung sapa. Kung tawagin nila tiga. Pero mayroong siyang dalawang variety, yung puti yung isa. Kat-kat ka. Ade, lugod. Dindali na lahat niya na ang mga silot nila. Okay, patapos na kami mag-ikot par. Kabalik namin sa aming campsite. So mamaya, pag dilim, hahanap na kami ng mga kakain. 5:12 na. Ano mga kasama natin, maganda ng pagkain. Pinag-pack light kasi akala naman namin mag-summit. Oo. Summit, kala ko summit lang. Akala ko summit. So, nag-pack light lang kami. Gamit dala ng mga gamit. Yun, dito na tayo, let's survive. Kaya mo na, lang. Kasi ano, iba rin, parang okay din na makikita natin dito. Survival to. Wala tayong pagkain mamaya pag wala kaming huli. Matagal yung gamit dito sa... Nakikita ko to sa Facebook. Alin nga diha? Gusto ko itong amoy nito. Ako din. Ang sa tawag sa kahoy? Tudyang. 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 O, tanawa ni sigang mata. Siga, yun. Paso, di ba? Paso. Siga mata. Sigang mata yun. Siga lagi. Sigang Warang plastic ano? Oh, yun eh. Nangangalas ba yayaw? Daliri mo na nga. Tapos may daliri mo ito. Aton ulam. Masakit yung mga gat. Huwag na sir. Ganyan na lang ko. Hindi na mga gat. Sige, hawak na lang. Hawak. Hindi na mga gat. Wala kasi kaming makain. Sorry lang. Bangil muna bago kami mag-fishing. No. Kakain muna kami pa tapos pagkatapos na magkain, fishing na mamaya. Yes! Yay! Ay, may itlog, sir. Itlog, yun. Ayun ah. Bakit? Huwag na balat tari. Kaya pangan pa kumajingking ngayon uma. Kaya mantay taparan. Itong tamprag bitaw. Uhi pa. Wala kang laki ng kwan, sir. Tarantula, sir. Laki na. Grabe, laki. Kaon ka pala ka kamay. Ano kumakain yan? Oo. Ano kinakain? Kainin mo. Kainin. Ha? Kainin mo. Ay, Tato ba to? Takot. Layan. Ano ba yan? Tumatalon? Oo. Ano yun? Parang agwasyon. Pangalan sa amin yun, agwasyon. Ganun ba? Delikado pala to? Yun. Agad. Tumatalon tapos kumakagat. Oo. Nakot. Kumakain pala yan ng palaka pa. Uli. Expert yan. Bae kuya. Eh yung palang lumalaki ano? Yan. Sige patingin niyo. Siya pa yung lumaki. Yung mga blue o yung itim hindi na lumalaki ano? Hindi na lumalaki. Iglalagay si Kuya Ernie ng pain. Tapos babalikan namin yan alas 12. Huli ka, Balbon. Ito sir na huli. Maliliit. Sa ilalim lang siya ng bato. Huli ka, Balbon. Malaki oh. Babae rin. Pati tayo nakakahuli ng male, lalaki. Yung blue ano, lalaki. Bubuyon. Ito. May lason dito? Puntahan daw. Ganun, baka maabot ka pa. Uy! Huli!
Dalawa. Magkano benta niyo pala? Pag nabenta. Magkano yung bintahan ng palaka? Sa amo da sa kuan 200 sa among baryo ra sa kinuhaan og kinae. 200 per kilo? Huli ka. Malundok. Patakas. Pag nakakita tayo ng malaking mata sa rin, baka iba na yun. Yung isang di pa yung distansya. Oh! Mabaw na. Pumaltos. Nahuli natin para. Huliin natin na sa palagdas. Huli ka, balbon. Mahaba ba yan? Mahaba. Igat. Igat. Oh, nice. Nice. Hindi mo talaga malinaw ang mata. Ano yan? Madulas yan, sir. Nagkatong dulas. Hindi mo yan mahahawakan. Ano ba? Yan, hawakan na yan. Wala ka, wala kayo, Iguan. Yan ba yung sinisilo mo sa ano? Oo. Ayun! Huli! Laki yung sabi natin. Malaki. Ayan! What a nice! Ang haba na naman. Pagkat niya, pagkat. Masakit ba yan? Hindi masyado? Patay na. Patay na eh. patay ka ngayon. Yung sagat. Haba! Ang dangkal! Ang black, kanina yata yan. Lumalabas. Ayan o. Ayos pare. Ulam na pare, pauwi na, meron pa. Yung mo nangingipit. Ayaw ko masakit, ma'am. Try mo. Ay, patay na. Pipit niya, patay Try na. mo na, hawakan mo lang ang ngipit ko. Ah, wala na. Kapi tayo pero wala tayong kasa pa. Dito na lang sa plato. Lapuan na sa. Lapuan sa ni. Sir, anong Kire Kay- magpakpak ko iri gisagol niya ni sir pero mukalha ga mukaon. Ug di ni sa lapuan, ini kabuntag malay na dyan baho. Marang surangso. Mabilis siya magkuhan. O maong kinanglan sa lapuan. Gazon. Ganito na sir. Ganyan lang. Isang ano lang, isang hablot. Ganyan lang pala. Pero sayang din balat ano, nakakain din naman yan. Oo, Wow. Pero mas attractive kapag walang balat. So nililinis na lang pa rin yung ano namin. Actually wala nang ano yan, wala nang tawag yun. Laman loob, wala nang laman loob. Natanggalan na lang ng balat. Hinuhubaran. So nililinis na lang pa rin yung ano namin. Actually wala nang ano yan, wala nang laman loob. Natanggalan na lang ng balat. Dito sa bundok sir, yan yung mga ulam, walang oil. Dapat ano mo na, kay pagdating doon, oil. Maramihan. Milo. Yung ano, yung
Yung ano, refrigerator, yung kulay puti. Ay, lain na sir yung man. Ayun. Limang kami di butangan. Kanin. Amo na yan, kuan? Baka? Baki? Shrimp. Ano kaluto ng shrimp? Lang, laway lang, sabaw. Ayos. Ito yung mga nahuli namin kagabi. Ngayon lang nila niluto kasi mga busog pa kami kagabi. Yan, pang breakfast. After dito, puntahan doon sa taas. Tingnan namin yung aming dinali out nilagay ng mga kawil. Ito yung baki pare. Tingnan natin. Ayos. Ay, yung palaka. Ayos ha. Mabuga. Ginataan. Pasayan. Sarap. Masarap din yung ano. Atak. Ay, Atak ng kukak. Atak kokak. Atak kukak! Malatan. Yung white na. Yan. Oh. Nadi man, nadi pa. Parang laso na. Kasili ni kasili. Mamaya na yun. Ito. Frog meat. White. Pagudpit niya. Naman mga paa. Mga paa yung kukak. Kukak. Ano siya? Natikon niya na? Okay man. Lasang. Yeah. Yeah. Sarap. Masarap. Kahit sa kalakasayan. Ito, yung white. Palaka yan, palaka. Parang laso na. Bagan laso na. Kita ko kayo ng buwan laso na. Bagan Oo nga. laso na. Ay. Yan. Unuran hiya, marasa. Marasa, unuran. Bagay. Kahit muna, kaimit ko pa naman na. Kumuha. Ulit. Yan. Yan. Pasang toyo. Lasang toyo. Yo. Pero wala nang pain. Kinain ng uwang. Oh, wow. Uwang. Ito meron maliit. Hindi ko nakita ah. Ano? Hindi na ba yung makakawala no? Ito na yata yung last. Isa lang yung huli. Season ngayon? Hindi season. Minsan pag nagmingwid kayo, mga ilang nahuli nyo. Okay, ganito lang. Ano ko, taglima, walang pito. Hindi ko. Karon siya lang. Tapos malalaki pa. Laki pa. Oo.
Ayos pare. Sold na sold pare.